Rasulullah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Inna Allah Ta'ala zakara laka al-afwa qabla an yadhkura laka al-dhanb. Pinatawad ka na ni Allah Ta'ala bago ka pa nagkasala. Sipin niyo yun? Siya yung propeta ng Allah na pinatawad ni Allah bago pa siya nagkamali. Sabi ng Allah Ta'ala, afallahu an kalima adinta lahu. Ay, pinatawad ka na ni Allah Ta'ala bago ka pa nagbigay ng permission sa kanila. Meron isang sa Surah At-Tawbah yun. Tama? At sabi rin ni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Sumpa man kay Allah Ta'ala, ya Rasulullah, na mas mahal ka namin kaysa sa aming sarili at aming mga magulang. Na, ano sabi niya? Sabi niya Allah Ta'ala, inna Allah Ta'ala dhakara laka fi awwalin, ja'alaka akhir al-anbiya wa dhakaraka fi awwalin. Ginawa kang huling propeta ni Allah. Di ba siya yung huling propeta? Pero siya yung unang binanggit ni Allah Ta'ala sa Quran na pinagmalaki niya. Ano sabi ni Allah Ta'ala? Wa idha akhadallahu mithaqahum, at kumuha kami ng mithaq, ng usapan, ng agreement sa mga propeta. At sabi niya, wa minka, at sa'yo ya Muhammad. Wa minka, wa min Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa ibn Maryam, wa akhadna minhum mithaqan galiza. O binanggit niya ang Rasulullah, ikaw wala sa'yo ya Rasulullah. Kay Nuh, kay Musa, kay Isa, at kay Ibrahim alayhisalam. So inuna niya binanggit ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang pagmamalaki kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sabi niya, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Sumpa man kay Allah Ta'ala ya Rasulullah. Ang sabi niya, in kana Allah, si Allah Ta'ala, binigyan niya si Sulaiman. Kilala niyo si Sulaiman? Ano mo, may kausap, kilala mo ba yun? Kilala niyo ba si Sulaiman? Propeta yon na naging hari. Sulaiman alayhi salatu wassalam. Propeta na naging hari. At ang pagiging hari niya hindi lang sa mga tao, pati yung mga jinn na utusan niya. Pati yung mga hayop. Pati yung mga hangin. Pati lahat na utusan niya. Tama? Lahat nakakausap niya. At siya yung hari, si Sulaiman. At binanggit ni Allah Ta'ala na si Sulaiman, kaya niyang utusan yung hangin. Nasasakay siya sa hangin, tapos, o sa ulap, o sa hangin man yan, iikutin niya yung mundo ng isang araw. Isang gabi at isang araw, may ikot niya yung mundo. Binanggit ni Allah Ta'ala, Surah As-Saba. Tama? So, kaya sabi ni Abu Bakar As-Siddiq, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, kung si Sulaiman, binigyan ni Allah Ta'ala ng kaharian, ng kapangyarihan, sa permission ni Allah, na kaya niyang ikutin yung mundo ng isang gabi at isang araw. Anong sabi niya? Wa ma'ajabu min dha. Meron pa sabi niya, mas nakakagulat doon, mas nakakahanga doon, na binigay sa'yo ng Allah Ta'ala, ya Rasulullah. Ano yun? Ay, binigyan siya ng Allah Ta'ala ng permission na pumunta ng Baitul Maqdis. Diba? Mula sa Makkah, papunta ng Palestine. Tapos umakyat ng kalangitan sa Isra wal Mi'raj. Tapos sa taas-taasan ng kalangitan, tapos bumaba ulit sa Makkah ng isang gabi lang. Tama? Si Sulaiman, yung mundo, isang araw, isang gabi. Sa kanya, buong kataas-taasan ng kalangitan. Nakausap pa niya Allah Ta'ala sa langit. Sa Isra wal Mi'raj. Ng isang gabi lang. Tama? At sabi ng Abu Bakar As-Siddiq, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Sumpaman kay Allah Ta'ala, ya Rasulullah, kung si Allah Ta'ala binigyan niya si Musa alayhisalam ng permission. Sa Suratul Baqarah, binanggit Allah Ta'ala, idrib bi asaqal hajar, fanfajarat minhu 12 ayna. Nang isintungkod niya, kanyang hinampas, tapos may lumabas na 12 na tubig sa bato. Malaking bato. Doon uminom lahat ng Banu Israel. Nung tumakas sila kay Firaun. Naubusan sila ng baon, tapos inutusan ng Allah Ta'ala, hampasin niya yung bato, bigla na may lumabas na 12 na malaking mga agos ng tubig. Marami yung 12. Pero sabi niyang Abu Bakr As-Siddiq, ang mas nakakagulat doon, ya Rasulullah, yung binigyan ka ng permission ni Allah Ta'ala sa digmaan ng... Nung nabuhay pang Rasulullah, mayroong digmaan sa... nalimutan ko yung digmaan na yun. Basta nangyari doon, naubusan lahat ng mga sahaba. Nasa 12,000 o 15,000, basta libo-libo yung mga sahaba noon. Naubusan sila ng baon ng tubig. Nakuha ninyo? Ang ginawa ng Rasul Sallam, kumuha siya ng tubig parang sa isang bote. Ang ginawa niya, binuhos siya sa kamay niya. At ang daming lumabas ng tubig doon sa kamay niya, nakainom lahat ng mga 20,000 na sahaba.
Nakuha ninyo, gaano karami yun, ano ka? Diba? Isip ganun ang mu'jizat na binigay sa kanya ng Allah Ta'ala. At sabi niya, bi-abi anta wa ummi ya Rasulullah, tumpaman kay Allah Ta'ala, kung si Jesus, binigyan ng permission ni Allah Ta'ala na buhay niya yung patay. Di ba meron yun? Sa suratu Al-Ma'idah, na binigyan siya ng permission ni Allah na magpagaling sa may sakit, sa may ketongin, sa may bulag, tapos magbuhay ng patay. Tama? Binigyan siya ni Allah Ta'ala ng permission doon. Wa ma'ajama min hada, at pero pinaka nakakagulat doon ay nakapagsalita kasi yung patay nun. Binuhay ni Isa alayhis salam yung patay, tapos nakapagsalita. Pero sabi ni Abu Bakar As-Siddiq, ang mas nakakagulat doon, na nung isang Yahudi, isang Hudyo, nalalasunin niya yung Rasulullah, nagbigay siya ng karne, ng camel ata o ng tupa. Tapos nilagyan niya ng lason, para lasunin niya yung Rasulullah SAW. At nung kakainin ng Rasulullah, ay bigla nagsalita yung karne. La taquli fa innani masmuma. Ya Rasulullah, huwag mo kong kainin, may lason ako. Nakapag ay nagsalita yung karne na yun. Pero yung ibang sahaba doon ay nakakain sila. May namatay na sahaba doon. So, kung mas nagugulat tayo sa isang taong patay na buhay nakapagsalita, hindi ba mas nakagulat yung karne, kirap-kirap niya tapos nagsalita? At yun, ang sabi rin ni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bi-abi anta wa ummi ya Rasulullah, ay kung si Nuh alayhis salam ay binigyan siya ng mahabang panahon na nabuhay, 950 years. At mahabang panahon na nagdakwa. Di ba? 950 years siya nabuhay eh. Ang haba nun. Ikaw mabuhay ka ng 950 years? Siguro mag-disco ka lang dun. Di ba? So anong nangyari? 950 years na buhay si Nuh alayhis salam, ma'atuli umuri, wa tuli da'wati, fama amana ma'ahu illang qalil. Ang naniwala lang sa kanya ay 47. Sabi niyo, 47 ang naniwala, 49, naniwala lang sa kanya. Pero sabi niya baka, pero ikaw ya Rasulullah, ma'akisari umuri ka wa da'wati, konti lang, maiksi lang yung buhay mo sa mundo, 63 lang. At konti lang yung pagdakwa mo, wa ma'amana ma'aka illa kasi ang naniwala sa iyo, ilan ba? Hanggang ngayon may naniwala sa kanya. Nawa ninyo? So yun yung pinagkalooban ni Allah Ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At suling-huli, sabi ni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu,